Ano nga ba talaga ang nangyari kay Alex Cabagnot? Bakit siya nawala sa San Miguel? Bakit hindi na-renew ang kanyang kontrata? At bakit tuluyang natapos ang kanyang PBA career? Alamin natin ang buong kwento sa likod ng pag-angat, mga kontrobersiyang bumalot sa kanyang pangalan, at mga pangyayaring humantong sa kanyang pag-alis sa PBA. Noong kasagsagan ng kanyang karera, si Alex Cabagnot ay isa sa pinakamahusay na point guard sa PBA. Kilala siya sa mataas na basketball IQ at sa kakayahang gumawa ng tamang desisyon sa pinakamahahalagang sandali ng laro. Dahil dito, tinawag siyang The Crunchman. Kapag dikit ang laban, siya ang madalas pagkatiwalaan sa huling tira. At kahit alam na ng depensa na sa kanya mapupunta ang bola, nagagawa pa rin niyang maghatid ng panalo para sa San Miguel Beermen. Lumaki si Cabagnot sa Los Angeles, California matapos ipanganak sa Quezon City. Doon niya nahasa ang kanyang talento bago bumalik sa Pilipinas upang tuparin ang pangarap na makapasok sa PBA. Noong 2005 PBA draft, napili siya bilang second overall pick at agad na ipinakita ang kanyang potensyal bilang isa sa pinakamahusay na point guard ng kanyang henerasyon. Matapos maglaro sa iba't ibang koponan, tuluyan siyang naging bahagi ng San Miguel Beermen. Dito niya naranasan ang pinakamatagumpay na yugto ng kanyang karera. Kasama nina Junmar Fajardo, Arwin Santos, Chris Ross, Marcio Lasiter at iba pang veterano, nabuo ang isa sa pinakamatitinding dinastiya sa kasaysayan ng PBA. Sunod-sunod ang kanilang kampyonato. 9 na beses siyang naging kampyon at noong 2017 Commissioner's Cup ay kinilala pa siyang Finals MVP. Sa maraming pagkakataon, siya ang nagdadala ng bola sa huling minuto at gumagawa ng mga desisyong nagbubunga ng panalo. Hindi lamang siya scorer, kundi isa ring leader na pinagkakatiwalaan ng coaching staff. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ngunit habang tumataas ang kanyang pangalan, dumami rin ang mga kritiko. Isa sa mga madalas sabihin ng kanyang mga bashers ay umano'y matakaw sa scoring. Ayon sa kanila, masyado raw niyang hawak ang bola at gusto niyang siya ang tumira sa mahahalagang possession. Tinawag pa siya ng ilan na isang ball hog. Ngunit para sa kanyang mga tagahanga, hindi iyon pagiging makasarili. Ang totoo, iyon mismo ang papel niya sa San Miguel. Bilang pangunahing point guard at closer ng koponan, siya ang inaasahang gumawa ng tamang desisyon kapag dikit ang laban, kung pagbabatayan ng dami ng kanyang game-winning shots at ang 9 na kampyonatong kanyang napanalunan. Maraming fans ang naniniwalang napatunayan niyang karapat-dapat siyang pagkatiwalaan sa mga pinakamahihirap na sandali. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang karera, isang kontrobersya ang umagaw ng atensyon ng buong PBA. Noong 2014, naging usap-usapan ang umano'y lumalalang tensyon sa pagitan nina Alex Cabagnot at Arwin Santos. Ayon sa mga kumalat na haka-haka, hindi umano nagkakasundo ang dalawa pagdating sa leadership ng koponan at kung sino ang dapat manguna sa mga pinakamahahalagang sandali ng laro. Habang patuloy na umiinit ang mga usap-usapan, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Na-trade si Alex Cabagnot sa Global Port. Dahil sa timing ng trade, marami ang agad naniwala na may kaugnayan ito sa mga isyong bumabalot sa kanilang samahan. Hanggang ngayon, marami pa ring tagahanga ang naniniwalang hindi aksidente ang mga pangyayaring iyon. Sa paglipas ng panahon, muling bumalik si Cabagnot sa San Miguel sa ilalim ni Coach Leo Austria at kasama si Arwin Santos ay naging bahagi sila ng isa sa pinakamatagumpay na dinastiya sa kasaysayan ng PBA na nagpapakitang anuman ang mga usap-usapan noon, nagawa pa rin nilang magkaisa para sa iisang layunin, ang manalo ng kampeonato. Habang lumilipas ang panahon, nagsimula ring magbago ang PBA. Dumating ang mas batang henerasyon ng mga guards. Mas mabilis ang laro, mas athletic ang mga bagong manlalaro. At halos lahat ng koponan ay nagsimulang magpatupad ng youth movement. Kasabay nito ay nakaranas din si Cabagnot ng ilang injury na nakaapekto sa kanyang paglalaro. Hindi na katulad ng dati ang kanyang bilis at playing time. Kahit nananatiling mataas ang kanyang basketball IQ, unti-unti nang nagbago ang kanyang papel sa loob ng court. Isa sa mga pinakamalaking dagok sa kanyang karera ay ang pag-alis niya sa San Miguel. Maraming fans ang hindi makapaniwala.
Para sa kanila, hindi mabubuo ang San Miguel Dynasty kung wala ang mga clutch performance ni Alex Cabagnot. Sa social media, marami ang nagpahayag ng kanilang saloobin. May nagsabing, hindi magiging 9-time champion ang San Miguel kung wala si Cabagnot. May isa namang nagsabi, karapat-dapat siya sa mas magandang farewell bilang respeto sa kanyang naiambag. May iba ring nagsabing, isa siya sa pinaka-underrated na point guard sa kasaysayan ng PBA. Ngunit may mga bashers ding nagsabing, tama lamang ang naging desisyon ng management. Para sa kanila, kailangan ng magbigay ng mas malaking papel sa mga batang guards. Ayon sa ilan, negosyo pa rin ang basketball at kailangang isipin ng bawat koponan ang kanilang kinabukasan. Matapos ang San Miguel ay naglaro pa siya sa Terra Firma at kalaunan ay sa Converge. Maraming fans ang umasa na makakabalik siya sa dati niyang porma at mabibigyan pa ng panibagong pagkakataon. Ngunit nang matapos ang kanyang kontrata sa Converge, hindi na ito na-renew. Wala na ring ibang koponan ang kumuha sa kanya bilang regular na player. Dito lalong uminit ang usapan. Maraming fans ang nagsabing hindi pa tapos si Cabagnot. May ilan ding nagsabing marami pa siyang maituturo sa mga batang point guard. May iba pang nagsabing sayang ang experience niya. Hindi lahat ng leadership ay makikita sa statistics. Samantala may mga bashers namang nagsabing natural lamang ang nangyari. Ayon sa kanila, bumagal na ang kanyang laro at mas kailangan ng mga koponan ang mas batang manlalaro. May ilan ding nagsabing iba na ang modernong basketball at mas bagay na sa liga ang mas bata at mas athletic na guards. Hanggang ngayon ay hati pa rin ang opinyon ng mga basketball fans. May mga naniniwalang tama lamang ang naging desisyon ng mga koponan, ngunit marami rin ang naniniwalang hindi nabigyan ng tamang pagpapahalaga ang isang 9-time champion na nagbigay ng napakaraming alaala sa PBA. Sa kabila ng lahat ng usap-usapan, walang opisyal na pahayag na nagsasabing may isang malaking kontrobersya ang dahilan ng kanyang pagkawala sa PBA. Mas malinaw na ang kanyang pag-alis ay bunga ng pinagsamang epekto ng edad, mga injury, pagbabago ng direksyon ng mga koponan at ng pagnanais ng mga team na bumuo ng mas batang roster. Matapos ang kanyang PBA career, hindi tuluyang iniwan ni Alex Cabagnot ang basketball. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalaro sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Bagamat sa pangkalahatan ay mas mababa ang kinikita ng mga manlalaro sa MPBL kumpara sa PBA, pinili pa rin niyang manatili sa larong kanyang minahal para sa isang veteranong tulad niya. Malinaw na hindi na lamang pera ang dahilan ng kanyang paglalaro, kundi ang pagmamahal sa basketball at ang pagkakataong maibahagi ang kanyang karanasan sa mas batang henerasyon ng mga manlalaro. Tahimik mang nagtapos ang kanyang PBA career, hindi mabubura ang iniwang marka ni Alex Cabagnot sa Philippine basketball. Isang 9-time champion, finals MVP, at isa sa pinaka-clutch na point guard sa kasaysayan ng liga. Sa tingin ninyo, karapat-dapat pa ba siyang nabigyan ng isa pang pagkakataon sa PBA? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang basketball stories.